So, ayun guys, ito yung na-receive kong document galing sa aking sister-in-law kasi anak niya po ang may problema. So, ito pinadala niya ako ng kanyang ID. So, ayan guys, mali po yung nababaan ko. Dapat pala Quezon na up ako bumaba. Pero sa MRT MRT ako nakababa. Lakad po ako dito along EDSA. Nasa EDSA po ako ngayon naglalakad. Lalakarin ko na lang GMA to Quezon Avenue. Ma'am, ano ko lang kasi yung isa po dito wala siyang signature. Signature po. Bali, yun po ang tinuturo dun sa register po ng Bohol. Nasa Bohol po kasi. Wait lang po. Ito po yun. Meron na po. Yung Leopoldo. Alin po? Ang release? Papadala pa yun sa PSA. So, sa 18. Ano po yung makukuha ko po dito? Yung pinaka-PSA record nga? Yung sa PSA po. Okay. Good morning guys, welcome back to my channel Tita Charms TV. Maaga tayo nagising ngayon kasi may lalakarin po ako. Pupunta pa akong Caloocan alas 5 na po ng umaga. So mayroon pa akong asikasuhing birth certificate ng aking pamangkin. Meron po siyang birth certificate sa munisipyo galing pero wala po siyang record sa PSA. So yun ang asikasuhin ko ngayon. Samahan niyo po ako guys. I-share ko po sa inyo kung ano yung mga proseso para yung may mga problemang kagaya dito, alam po nila kung anong gagawin. So, let's start guys. Let's start. So, ayun guys, ito yung na-receive kong document galing sa aking sister-in-law kasi anak niya po ang may problema. So, ito pinadala niya ako ng kanyang ID. Meron siyang pinadalang birth certificate ng bata. So, ito po yun. Meron na po siyang registry number. Pero, hindi pa po siya naka-record sa PSA. So, ang problema daw po dito ay meron po ditong isang pangalan na hindi pa napirmahan. So, kaya hindi siya na-forward sa PSA. And then, meron siyang mga document pa dito. Ito yung na-record na galing sa PSA. Ayan, na-record siya sa PSA. So, dalawa po yan. Na-record siya sa PSA. So, ito yung patunay na wala pa siyang record sa PSA. Tapos, ito yung authorization letter niya. And then, ito yung parang endorsement. Ano ba tawag dito? Yung endorsement letter ba ito? So, ito yung proseso. Ito yung sa number 2 daw ako. Ito yung number 2. Ito yung nakalagay dito kung nakarehistro, ipa-endorse ang maong document
sa pinakaduol nga PSA CRS outlet pinagi sa electronic endorsement. So ang gagawin ko dito, ito yung gagawin ko guys, papa-endorse ko itong document na to. Pupunta po ako sa PSA pagkatapos nito para magkaroon po siya ng electronic endorsement. So ayan po itong number letter A. Kung wala nakarehistro ang record sa local civil registrar's office, magpa-letter. So itong letter B po, meron na po siyang record kasi may registry number na po siya. So nasa letter A po tayo. So ayun po, ang gagawin ko po dito ay kailangan din po ng, ang alam ko po, dalawang ID na valid ID ko. So ipapaserox ko po to mamaya. Yung ID ko tsaka itong mga document na to. Itong ID ng sister-in-law ko kasi ayan, xerox copy yung kukunin nila. So ayun guys, abangan nyo na lang po ang next step ko. A few moments later. So ayan guys, mali ko yung nababaan ko. Dapat pala Quezon na up ako bumaba. Pero sa MRT, MRT ako nakababa. So ito. Naglalakad po ako dito along EDSA. Sa EDSA pa ako ngayon naglalakad. Lalakarin ko na lang GMA to Quezon Avenue. Malapit lang naman po So test po tayo dito. Marami naman pong naglalakad. So hindi naman po nakakaya. At pa MRT. So ayan. Ayan po. Tanaw ko na po ang Quezon Avenue. Ayan guys, nandito na po ako sa Centres. Ayan po yung sakayan ng papuntang Monumento. So ayan po yung mga bus. So kailangan ko pong umakyat ng overpass sa may MRT station. Aakyat po ako dito sa may MRT station para makasakay po ako dun sa may bus kasi nasa gitna po ang lane. Wala pong lane dito sa gilid. So nandun po sa gitna ang lane sa may babaan ng MRT. So kailangan po nating umakyat ng MRT ngayon guys. So ayun guys, pumila po ako dito sa elevator. Mag-elevator po tayo kasi hanggang 3rd floor po yung aakyatin natin. Pero ang haba po ng pila guys. Ayan, nasa 3rd floor na po tayo guys. Tatawid lang po tayo sa kabila. Naghanap po ako ng daan papunta po doon sa may sakayan ng carousel.
pala guys. Mali ang ating way. Ulit tayo sa third floor. Nako. At nandito daw yung tawiran pa baba papuntang Monumento Bus. Kaya tayo ulit dito. Oh my god, nag-elevator pa ako. Ayun guys, dapat pala sa second floor ako. So ayan guys, first time ko pa kung mag-commute Caloocan to from Montalban to Caloocan. So, ito guys, nagkaligaw-ligaw na po ako. Nandito na po ako sa may MRT station ng Quezon Ave. At dito po ang lane pababa ng sakayan ng bus pang Monumento. tayo sasakay. Sasakay tayo ng jeep. Babaklaran.
Wait ko na lang kayo guys pag nasa jeep na ako. Magkano po? Kita din Bayad po, Fifth Avenue. Fifth Avenue lang po. Sa Fifth po, Fifth. Thank you. Ayan, sumakay na po ako ng tricycle papuntang munisipyo guys. Munisipyo ng Caloocan from 5th Avenue. Galing na po ako ng 5th. So, ayan guys, nandito na po tayo sa munisipyo po ng Caloocan. So, ay guys, hahanapin po natin ang civil register. Pwede po magtanong, dito po ba ang civil registrar? Opo, Dito ang magdaan. Gano'n kasi information? Salamat po. Ang bago. Ay, laderas na daw. Saan pa ang ano? Anong floor po ang civil register? 6 po. Salamat. Six floor. Ah. Yung correction po sa akin, pwede po upo muna kayo doon ha. Pagkatapos nila, anak ko, mag-assist sa iyo. Hindi, ano nga po sa iyo? Yan. Upo ka muna doon, madam, kasi puro rin namin dyan, baka masagi ka dyan. Sabi niya dyan. Doon ka nga. Kasi pumupunta dyan, pumupunta kasi dyan yung mga nagpaparehistro ng patay. Oo, doon ka, ma'am. Ano ka dyan, ha? Ako bahala sa'yo. Susunod na kita dito, ha? Sige po. Tatawagin kita, ma'am, ha? Tawagin mo na yan. Huwag na to. Tawagin mo yan. Ayan. Papalitan ng bago. Bali ma'am, ako po yung anong gawa ng record doon sa PSA. Ah, okay po. Ma'am, ano ko lang kasi, yung isa po dito wala siyang signature. Signature po. Bali, yun po ang tinuturo dun sa register po ng Bohol. Nasa Bohol po kasi. Wait lang po. Ito po yun. Meron na po. Yung Leopoldo. Alin po? Ang release? Papadala pa yan sa PSA. So sa 18. Ano po yung makukuha ko po dito? Yung pinaka-PSA record nga po niya? Claims lang tsaka to certified. Okay.
Sa 18 po. Saan po ako magbabayad nito, ma'am? Dito. Dito na. Ito yung certified. Wala akong barya. Pagalan mo muna. Kala ko kung may barya para mabayad. Ito balik ko po kasi gagamitin mo ito pag in-apply mo sa PSA. Sa'yo yun. Okay. Ito lang ibibigay mo sa akin pag balik mo ha. Ayun, bali yung endorsement letter po Bigyan sa yan. endorsement, ando din yung resibo ng LBC. Yung pinagbayaran mo na yan ha. Okay, sige po. Magkano po 300, ma'am? No? Balik ka sa 18 ha. Sa 18. Endorsement pala, hindi pa PSA yan ha. Yung endorsement na makukuha mo dito, dadali mo ng PSA. Magre-request ka doon PSA copy. Mga 2 weeks yung bago mo makuha sa akin. 2 weeks pa po yun. Magbabayad ka doon ng 155. Pero pwede naman po sila na mag-claim doon sa buong, ma'am, no? Basta ako na lang talaga ang kukuha. Ito talaga sa akin. Okay po. Sige, ma'am, ako na po yun, ma'am. Ito yung certified mo ha. Bigay mo sa kanya yan. Ito yung... Magagamit mo yan. Sige po. Salamat. So, ayan po. Okay na po. Nasaan na yung elevator? Ayan. So, babalik na lang daw po ako sa 18. 18 pa po ang release ng endorsement letter down. Nag-i-stop to po. Pwede pa na 6 floor. Di pwede dito? Bawal dito? Pwede po, pila lang po kayo doon. Ay, okay. May pila pala, sorry. So, sa So, ayan guys, may-exit na po tayo. Tapos na po tayo dito. At hahanap po tayo ng masakyan. Babalik po ako doon sa 5th Avenue kasi doon po ang sakayan pa Divisoria. Punta po tayong Divisoria guys. Namimili po ako ng mga laruan. Ayan. So, babalik po ako dito guys. Babalik pa ako dito sa 18 kasi sa 18 po ang release ng aking endorsement letter. So yung endorsement letter na yon ayun ang kailangang ipakita doon sa PSA. So hindi pa natin mapasok sa PSA kasi kailangan pa natin balikan. So ayan guys, hahanap ako tayo ng anak yan. Ito. Kuya, si Pabinyo. Sa PIP po. Sa PIP lang po. Sa PIP. MRT. MRT, PIP Pabinyo. MRT po. LRT. Ay, sa LRT pala, LRT. LRT. Opo, magkano po? Saan LRT? Ha? Saan LRT? P4. Sa PIP lang po. PIP. Malapit lang. Magkano po dun kuya? Sige, ito nga. 20 lang. 20. So, ayan guys, nandito tayo sa MRT ng 5th Avenue. LRT pala, LRT. So, kailangan natin tumawid sa kabila. Dito po tayo mag-aabang ng jeep. Padito sa akin. Ayun yung mga dito sa akin. 3 weeks later. Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. For today's video ay kukunin ko na ngayon, pupunta ko ngayon ng Caloocan at kukunin ko na ngayon ang endorsement letter na ibibigay ng munisipyo sa akin para yun po ang gagamitin ko para makapag-apply na po ako sa
birth certificate ng pamangkin ko sa PSA. So, ngayon guys, samahan niyo po ako. Anong petsa ba ngayon? It's August 24. So, dapat po guys, nung August 18 po yon, kaso lang nagkaroon po ako ng emergency nung time na yon at nagiging busy din ako nito mga huling araw. Kaya, ngayon ko na po mabalikan ang ating endorsement letter. So, samahan niyo ako ngayon guys. So, ayan, nandito na ulit tayo sa munisipyo ng Caloocan. So, ngayon natin kukunin ang ating endorsement letter para magagamit na po natin sa pag-apply natin ng birth certificate sa PSA. So, ayan guys, samahan niyo po ako dito ulit. So, ayun guys, dito tayo sa ground floor. Mag-aantay lang po tayo dito ng elevator, paakyat sa 6th floor. So, malamang wala na naman pong 6th floor. So, diretso po tayo ngayon sa 7th floor. At bababa na lang po tayo sa hagdanan. Saan po to? Sa 6 floor po kayo, ma'am. Ay, sorry, baba mo. So, ito yun guys. Nandito tayo sa 7th floor. Bababa na lang po tayo dito sa may hagdanan. Kasi ang elevator walang 6th floor. Okay na po. Salamat. So, ito na po yung sinabi nila endorsement. Ayan guys, labas na po ako ng munisipyo. Ayan. Okay na. So, didiretso po ako ngayon sa East Avenue, PSA. I-apply ko na po ang birth certificate ng aking pamangkin. One hour later. Breakfast po, wala breakfast. Pa! Wala breakfast. Yung? Bawal po, walang face mask. So, ayan guys, nandito na po tayo sa loob ng PSA. Sa PSA compound na po tayo at
pupunta na po tayo doon sa first step ng pag-apply natin ng ating birth certificate. So, dito ang pila sa may endorsement letter. Parang validation po dito guys sa mga requirements. Dito kami sa baba ng new building, pinaka baba po sa may silong ng new building. So ayan guys, step 2. Akyat po sa taas, dito sa taas. Pipila po tayo dyan, kukuha tayo ng number. So ito na po yung number na nakuha ko. So ayan. Pupunta na po tayo dito sa kabilang side. So ayan guys, nakapila na po tayo. So ganito po ang pila sa PSA guys. Kailangan nakaupo ka sa upuan, then forward. Ayan guys, malapit na po tayo. Tayo na po ang next line na pupunta sa window. Ayan, tinatawag na po tayo guys. Pipila na po tayo ngayon. Pupunta na po tayo ngayon doon sa window kung saan ipaprocess na po ang ating mga dokumento. Guys, akit po tayo dito sa second floor at galing na po tayo nag-payment. Ang payment po ay 155. So dito po tayo, next step. May pila pa rin ba? Ano? Sige. So guys, dito daw ako pipila. Sobrang haba. Saan ang dulo? Ito po yata ang dulo. Ay, ano ba yun? Ito ba yun? Dito bang pila? Galing doon sa taas, sa baba. Ayan, stretch muna po natin ang ating likod guys. Ang haba ng pila. So, ayan, natapos din tayo. So, tapos na po tayo magbayad at ito na po ang ating release slip.
So, ayan, uwi na po tayo, guys. So, ayan guys, nakalagay po sa ating release paper ay sa September 6 po makukuha ang ating birth certificate ang release ng ating birth certificate na in-apply ngayon. So, babalik po tayo sa September 6. Weeks later. Hello guys! Sa araw na to ay samahan niyo po ako. Pupunta po ako ngayon doon sa PSA dahil ngayon ay August 6 ay September 6 at ngayon ang petsa ng pag-release ng ating nilalakad na birth certificate ng pamangkin ko. So, kita-kits po tayo doon guys sa PSA. Ito guys, nandito na po tayo sa PSA. Ay, releasing na po. Guys, nandito na ako sa first floor. Oh, yes. So, dito ba yun? Dito lang. Releasing pa. Ano yun, ma'am? Bali, pinaano ko ulit? Kasi no-record po siya nung kinuha ko. Tapos, A few moments later. so, ayun guys. Nagiging toxic po ako. Kasi, kailangan pa po pala ng Xerox. Ito, nagpapaserox po ako. And then, mali po pala ang pinuntahan kong window. Dapat pala sa second floor. And then, kukuha pa ako ng number. So, ayan po. Mampipila pa ba ako nito? Yan naman, tingnan niyo. Releasing na po. Diretso ka na. Diretso na po ako. Okay, thank you. Saan ba ang daan?
po. Ready po? Ito po kasama niya. May binigay na po sa akin ganyan sa baba. Authorization. Okay. Ito, kailangan pa po to. Kasi sabi nila sa Pampanga, wala daw records yung mga lower ng 1972. Anong gagawin namin? Tanong niyo po sa kanila, ma'am, ipapalate registration niyo na po yan kung wala din po yung record sa Pampanga. Late registration. Kailangan pa po ba to? Recommendation? Kailangan hindi pa ba na. na ano? May sulat na kailangan late registration? Kailangan pa ba ng sulat na Hindi po yan nakipapakita kayo sa munisipyo ng Pampanga. Yes, forward na. Binabalik din pala. Diretso pa. Balik dito sa inyo, print lang. Pwede na nakikita yung piniprint nyo. A few inches later. Ako. Okay na, ma'am. Thank you po. Sir Henry daw. So, at last, nakuha ko na rin ang birth certificate ni Nicole. Yan ito. So, registered number. So, ito na yan. So, ayan. So, okay na. Okay na. Natapos din ang aking paghihirap. Hirap pag walang record sa ano? Walang record. So, kailangan pang i-process pa ulit sa munisipyo. So, hindi naman siya late registered kasi may registered number na siya sa lokal. Pero parang hindi siya na-forward dito. So, panibagong, pero may ano na, wala na yung mga requirements na mga certificate din nila. Wala na. Nagbayad na lang ako ng parang ano ba yung tawag nun? Recommendation letter ba tawag nila nun? So, yun. Transmitter. Opo. Pang referral, parang ganon. So, yun. Sa wakas, natapos ko rin. Sige ate, mauna na po ako sa'yo. Ito na ako dadaan. So, ayan guys. Ayan guys, pauwi na ako. At okay na po. Success po ang ating lakad ngayon. For, na-release po siya ng 4:35 p.m. Tamang-tama po. 5 o'clock ay magsasarado na sila. So, nakakahabol pa po tayo. Salamat Lord. At dininig niya ang aking prayer na makahabol ako. Na makuha ko ang birth certificate ngayon. So, ayan guys. Yan lang po.
So, pauwi na po tayo. So, grabe po ang habol ko ngayon guys kasi alanganin na sa oras. Tapos pagdating ko dun sa releasing window ay kailangan pa pala ng Xerox ng mother ng bata at sa akin. So, wala ako nun. So, nagmamadali pang magpa-Xerox. Kaso, ang problema, wala pong Xerox dito. Close na po sila kasi magpa-5 na. So, ang ginawa ko, pumunta pa ako doon. Sa kabila, lumabas pa ako. Doon sa may tapat ng LTO, may Jollibee po doon. May Jollibee po doon. Tapos, doon pa sa may gilid ng Jollibee pa ang Xerox. So, tumawid pa ako ng overpass. So, andun pa yung Xerox. Kamamadali ko. Grabing habol ko. Baka masaraduhan ako kasi magpa-5 na. So, buti na lang. At nahabol ko pa. Nakuha ko rin. So, ayun guys, sa wakas nakarating na ako dito sa bahay. Nakabihis na rin po ako. So, andito na po yung ating mga documents. So, andito na po ang ating birth certificate ng aking pamangkin. So, ayan. Bukas ipapadala ko na po to sa kanya sa LBC para maipasa na nila doon sa teacher niya at hinahanap na ng teacher. So, ayan guys. Sa wakas natapos din ang ating mission. So, marami pong salamat sa mga nagtiyagang nagsubaybay. At sana po ay ako'y nakatulong sa mga iba dyan na nagtatanong kung anong gagawin kapag hindi narehistro ang pangalan ng inyong anak or inyong pangalan sa PSA kung wala kayong record sa PSA. So, ang sa kanya kasi guys, may record na siya sa lokal na civil registrar sa Caloocan, pero sa PSA ang wala. Sa PSA lang ang wala. So, kaya hindi ako nahirapang maglakad kasi kinuha ko lang ang parang recommendation letter ba yun na galing doon sa munisipyo ng Caloocan. So, yun ang pinasa ko na rin doon sa PSA. So, salamat guys. Marami pong salamat sa pagsubaybay. At God bless us all. Bye-bye. At sana nagustuhan niyo po. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click our notification bell.